Let me state this clearly at the very start. I am fully prepared to be investigated on these allegations. I have nothing to hide, and I welcome any inquiry that will bring out the truth. Siya ang anak ng isang kilalang leader ng simbahan. Siya ang tinawag na testaman, isang mambabatas, tagapagtanggol ng trabaho at edukasyon. Pero nung isang iskandalong pambansa sumiklab, ang flood control controversy, lumutang ang pangalan niya sa gitna ng kontrobersiya. Si Emmanuel Joel Jose Villanueva ay ipinanganak noong August 2, 1975 sa Bukawe, Bulacan. Bilang pangalawa sa apat na magkakapatid, anak siya ni Brother Eddie Villanueva, ang founder ng Jesus is Lord Church Worldwide o JIL. Kaya halata na ang kanyang buhay ay hinubog ng pananampalataya at public service. Nag-aral siya sa University of Santo Tomas, kung saan nagtapos siya ng Bachelor of Science in Commerce, major in Economics noong 1996. Hindi dito nagtatapos ang kanyang pagnanasa mag-aral. Nagtuloy pa siya sa Harvard University sa Estados Unidos para sa Special Studies sa Business Administration. Sa murang edad lang, 26 years old, bumungad ang politika sa kanya nang siya ay nahalal bilang party list representative ng Citizens Battle Against Corruption or CBAC noong 2001. Pero hindi naging madali ang simula niya. Naantala ang kanyang oath-taking dahil may issue na konektado daw ang party list sa simbahan ng kanyang pamilya. Pagkatapos ng 3 magkakasunod na termino sa House of Representatives, taong 2002 hanggang taong 2010, tinawag siya ng Pangulo para maging Director General ng TESDA, ang ahensya na nangangasiwa sa technical skills training. Sa TESDA, ipinakita niya ang kanyang liderato at naglunsad ng mga programa para sa trabaho at skills training. Noong taong 2016, nanalo siya bilang senador ng Pilipinas at nanalo ulit noong taong 2022 bilang isa sa mga pinaka-top vote getters sa buong bansa. Isang patunay na marami ang naniniwala sa kanyang advokasya. Bilang senador, pinangunahan niya ang mga batas na nakatuon sa trabaho, edukasyon at human resources development. Kilala rin siya sa mga nag-sponsor ng batas gaya ng Telecommuting Law, Department of Migrant Workers Act, at iba pang panukala magpapalakas sa workforce at estudyante. Pero hindi lahat ng araw ay tagumpay. Noong 2025 hanggang year 2026, lumutang ang isang malaking kontrobersiya, ang flood control scandal. Ayon sa mga taga-imbestiga, may mga proyekto sa flood control sa Bulacan na tinaguri ang ghost o hindi pa napapatupad at may mga aligasyon ng malalaking kickbacks at anomalya sa pondo. Isang dating opisyal ng DPWH ang nagpahayag na may ugnayan si Villanueva sa mga pondong ito. Anya, may 30% bahagi daw ang ilang senador sa mga pondo na umano'y nakalusot sa sistema. Lumabas ang mga larawan at Viber screenshots na di umano'y konektado sa mga usapang ito. Sinasabi mong may mga involved na mga senador? Good morning, Your Honor, Mr. Chair. Ako po si Bryce Erickson Hernandez, dating Assistant District Engineer ng Bulacan 1st District Engineering Office. Habang ako po ay nakadetain, nakapag-isip po ako at nagdesisyon na maglabas ng ilang nalalaman ko sa flood control project. Tama po si Senator Lacson na ang mga engineers ng DPWH ay tila naging legman o bagman na lang. Kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman, sasagutin ko na po ngayon. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Noong 2023 naman, ay naglabas ng 600 million si Senator Joel Villanueva at ang SOP nito ay 30% din. At i-deliver sa bahay niya sa Bukawi ni D. Alcantara at dating hepe ng aming construction si Engineer JP Mendoza. Subalit mariing itinanggi ni Senator Joel Villanueva
sa isang plenary session ang mga aligasyon na siya ay sangkot sa tinaguriang flood control scandal. Mr. President, sabi po nung dating sikat na senador dito sa bulwagang ito, na itago natin sa pangalang Joker Arroyo, kapag bad ka, lagot ka. Pero ngayon, Mr. President, kapag good ka, lagot ka sa mga sindikato. Mr. President, ngayong araw pong ito, kaninang umaga, nagulat po ako nung meron pong kumaladkad sa pangalan natin tungkol po sa flood control project sa mahal nating lalawigang Bulacan. Uulitin ko at parang sirang plaka na po ako, Mr. President. Wala po ako kailanman naging flood control project. Hindi ko po sasabihin na I categorically deny this accusation. Dahil po may resibo po tayo. Meron po pwedeng i-verifika kung bakit ito nangyayari. This is way too low. Assistant District Engineer. Para namang, bakit naman pag-aaksayahan ko ito ng panahon? And then, ito nga po, lumabas bigla kahapon ang taong ito. And I'm not trying, Mr. President, na just to defend myself and hit this pawn, Mr. President. Kasi alam naman natin sinong may hawak dito. Pero klarong-klaro po sinong mastermind, Mr. President. Klarong-klaro po kung nasaan na si Dracula, kung bakit bumaba ang kanyang dugo kasi hindi na ho malaman kung saan tatago yung bilyon-bilyon o trilyon-trilyon sa lapi. Hindi na alam kung saan kaya bumaba po yung dugo. At mismo si Dracula sinasabi hindi naman niya gagawin ito kung walang basbas ng amo niya. Sino ba ang amo niya, Mr. President? Sino ba ang naglagay sa kanya bilang tagapagbantay ng national budget? Tayo po ay more than willing mag-undergo at sumali sa anumang investigasyon sapagkat wala po tayong tinatago. Ngunit ang hiling ko, Mr. President, atin pong alamin at siguruhin na may ebidensya yung ating mga sinasabing sangkot dito. At sa mga susunod na pagdinig, bibigay ko po lahat ng aking nalalaman. Wala din po akong sasantuhin gaya ng sinasabi ko noon pa. At Mr. President, I will never, ever, Mr. President, destroy the name that was given to me by my parents, Mr. President, because it's priceless, Mr. President. The Bible says a good name should be chosen than great riches. Pinalaki po ako ng magulang ko na naniniwala ako sa langit at impyerno. My duty has always been to serve our kababayans. Lalong-lalo na po ang mga kababayan kong Bulakenyo who suffer from flooding year after year. And that is where my focus remains, Mr. President. Finding real solutions, not engaging in black propaganda. Mr. President, I will not be distracted by lies. And instead, I affirm my commitment to the work that truly matters, serving our people with honesty and integrity. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Ngunit sa isang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa Senado, lalo pang tumibay ang mga paratang laban sa kanya. Matapos ang testimonya ng isa pang saksi na si Engineer J.P. Mendoza na nagsabing meron silang hawak na ebidensya na si Villanueva umano ang humiling ng 1.5 bilyong halaga ng mga proyekto at may kaakibat na 30% na kickback. Verbatim yan, Mr. Chair. Sir, yung picture po na yan ay noong October 2023 na kung saan nagre-request po si Senator Joel ng yung mga binasa po ni Engineer Bryce ng flood control kanina na nakasaad doon sa context. 4 lang po yung napicturan sa akin ng boss ko. Kumbaga para sa summary po yan na sinasabi ni Senator Joel na mababa yung kanyang pondo, subalit siya ang majority floor leader. Yan yung sinabi mo. Yes po. Kung sa pagkaka-picture ko po, October 4, 2022, 10:31 p.m. po. Hindi kakasabi mo Yes, lang po. kanina, yan din ang sinabi mo sa House. Yung 2023 po dumating yung project po. I'm sorry. Magulo yata yun, Mr. Chair. Ito pong time na to, nung papicturan po sa akin ni Boss Henry yung cellphone po niya kasi disappearing message po. That time po, ang sabi po ni Boss Henry, nagre-request daw po si Senator Joel ng pondo po.
ng almost parang ang pagkakabanggit ni Boss Henry is 1.5 billion. Subalit dun sa parang na pumasok sa conversation po na napicturan, isang kayang ialat lang po sa kanya ni Secretary Bonoan is 600 million. Totoo naman I'm po. sorry, Mr. Chairman. There's nothing there. Kahit na Actual, picture lang yung pinicture mo, there's nothing there that states that. Is this a new allegation that you're talking about? Actually, papaliwanag ko lang muna po, sir. Ang kaya lang po ni Secretary Bonoan that time is 600 million na ibigay. Kaya sa conversation po, This was Parang- in October 2022. yes po, Okay. nung nagre-request nung October 22. Okay, Mr. Chairman, can I finish on that? Kasi lumalayo na po siya. Allow the resource person to finish the narration before Okay. we interject. Okay. Nagpa-follow up sa St. Joel, totoo naman po na ang nire-request niya is mga multipurpose building. Pero that time na hindi kayang ibigay yung amount na hinihingi ni Senator Joel, ang kaya lang ni Secretary Manny Bonoan po noong time na yun is 600. So, hindi maaabot yung target na almost 1 billion na mahigit. Naisipan po ni D.E. Henry na i-convert sa flood control yung 600 million na which is kinuhanan po ng 25% yung mga kontraktor para ang maging total is 150 million. Sino ang kausap ni Senator Joel? Si D.E. Henry po. Chairman, hindi po screenshot. Ang screenshot, it has to be your phone. So, Well, screenshot or photo taken from a screenshot, pareho lang Hindi yun. po photo, pinapicturan po niya sa akin yung cellphone screenshot, niya. yung cellphone. Kasi disappearing message po siya. nakakalungkot man na kahit ito'y isang picture lang from a different phone, parang tinanggap na gospel truth doon sa camera, no? May congressman, Bryce, idiin mo si St. Joel dito. Bryce sumagot, basta kayo na bahala sa akin, batchmate. Huwag nyo lang akong ibalik sa Senado. So if we rely on pictures, anyone can claim anything. And let me show how easy it is to fake this one, Mr. Chairman. Twenty seconds, Mr. Chairman. Took me 20 seconds, Mr. Chairman, to do that. Pakita din po natin kung papaanong mag-alter sa metadata of an image. Ganun po kadali, Mr. Chair. Mr. Chairman, bukod po sa napakadaling magdoktor ng picture, nakakalungkot dahil yung chismis trying to destroy me, my name, our family, our loved ones. May mga anak din ako, Engineer Bryce, at higit sa lahat yung simbahan na aking nire-represent na milyong-milyong tao ang nire-respeto yung aking pananampalataya. Mr. Chairman, tandaan din po natin na Bryce and JB, nakita nyo kanina yung pinakita kong video. Hindi ba ganun kadali gumawa? Yes or no lang? Hindi po namin alam na pwede palang gawin yon, Your Honor. Hindi nyo alam. Okay. So ibig sabihin, hindi nyo ginagawa itong pamimeke. Hindi po, Your Honor. Okay. Hindi nyo ginagawa. Mr. Chairman, doon po sa mga isiniwalat nyo, Mr. Chairman, dito sa Senado, ang dami pong kasinungalingan at pamimeke. No? Pakita lang natin yung history ng pamimeke ng public documents nitong dalawang ito, Mr. Chairman. Nameke din po sila ng driver's license para lamang makapaglaro sa casino kahit alam nating lahat na krimen ito. Ngayon pa po ba sila matatakot, Mr. Chairman, kung ikalulusot po nila ito? So,
Ito po ba, hindi nyo rin po aaminin na kayong behind dito sa pamimeke ng lisensya na ito, Bryce and JP? Your Honor, wala po akong nahawakang ganyang klase. Dinrag ang malinis na pangalan ng representasyon na ito, lalo na being a member of the Jesus is Lord Church. Gusto ko pong sabihin, there's always time for everything, at salamat sa aking mga kasamahan at this committee for clearing this out. At gaya ng sabi niyo, Mr. Chairman, wag na nating pagtsagaan ang mga sinungaling. Thank you, Mr. Chairman. Dapat siguro palitan niya yung pangalan niya, Blyce na lang, Blyce. Si Senator Joel Villanueva ay kilala bilang isang man of God. Lumaki sa environment na Biblia ang hawak at salita ng Diyos ang gabay. Pero sa kabila nito, bakit nga ba siya nauwi sa ganitong klase ng usapin at eskandalo? Ano ang naging epekto nito sa kanyang pamilya? At gaano kasakit ito para sa kanyang ama na isang pinuno ng isang relihiyon? Ang makaladkad ang kanyang pangalan sa isyu ng pera at katiwalian ay isang napakalaking dagok, hindi lang sa kanyang karera, kundi sa mismong pagkatao niya. At kung sakaling mapatunayan na may katotohanan ng mga paratang, ano ang sinasabi nito tungkol sa sistema ng politika? Paano nito nababago o sinisira ang isang taong minsang tinuring na simbolo ng pananampalataya at prinsipyo?